3 ways to satisfy your man, specifically your husband. I believe na ito yung sobrang makakatulong, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Tara, simulan na natin. Anyway, itong tatlo na i-share ko sa inyo ay to satisfy his soul, not his spirit, because no one can satisfy the spirit except the Spirit of God. So, itong soul na to, dito kasi yung feeling, dito yung emotion, dito yung puso, nandito yung love, dito ka nakakaramdam. So, it will help kung gusto mo na mas lalo kang mahalin, kung gusto mo na mas lalo siyang mag-effort, kung gusto mo na hindi siya madry, kung gusto mo na hindi siya lumayo, kung gusto mo na lagi siyang energized, make sure to find the things that can able to satisfy him. Alam mo, ang akala nyo kayong mga babae ang hirap maintindihan, mas mahirap pong maintindihan ng isang lalaki. And ang hirap po mahanapan kung ano ba talaga ang gusto ng isang lalaki. Pero, meron lang po akong tatlo na may share na generally, ito yung isa na gusto ng lalaki at nakakasatisfy sa amin. Okay? Number 1 ay sex. Sex is necessity. Sex is very important sa aming mga lalaki na asawa. You know, sex inside marriage is holy. Hindi po ito kasalanan at hindi po ito marumi sa harapan ng Diyos. No matter kung anong gusto nyo na sex, no matter kung saan kayo mas komportable, as long as nag-enjoy kayo, kasi yun yung pagka-design natin. It is the will of God. Kaya nga tayo nagawa na ganito, na merong mga ganito for us to dwell, for us to enjoy the pleasure, for us to have communion with our partner. Kasi sex ay it's beyond just physical. You know, mapapansin nyo that after sex is just, you feel like mas closer ka sa kanya. It feel like ang sarap. It feel like meron kayong connection. Hindi ko sinasabing all the time, especially kapag walang love na involved, there's no connection. It's just the last. But if there's love, there's deeper na connection, merong something na, woo, what is this? Parang mas deeper pa ang love nyo, mas deeper pa yung sweetness, mas kakaiba. Meron siyang sinasabi kahit wala siyang sinasabi. Because sex is holy inside marriage. The reason why Apostle Paul says that kung hindi mo na matiis, mag-asawa ka na lang. Kaysa nagkakasala ka that sex outside marriage, mag-asawa ka na lang. Okay? And you know, hindi ko sinasabi na, kasi sometimes talaga medyo aggressive, especially kapag mga lalaki na matataas ang testosterone. May mga lalaki na mas aggressive sa sex. Merong mga lalaki na hindi. So, pinag-uusapan nyo. Maganda na pinag-uusapan kung ano yung mas the best, kung ano yung mas better, na schedule or whatever. Those things ay napag-uusapan ng mga mag-asawa. But the thing is, iwasan mo na laging disapprove or laging, ayun, anong tawag doon? Ano sa term sa Tagalog yon? Laging hinihindian yung isang lalaki kapag gusto niya ng sex. Although sometimes, maybe because of some pills, nawawalan ka ng gana or any contraceptive, but pwede namang hanapan ng solusyon. Basta meron lang openness. And sex is not just penetration. Sex is some role play, ganon. Sex is maybe verbal. Those things ay para sa mga mag-asawa. Kailangan yung pinag-uusapan yung mga bagay na yun kasi it is necessary. It is very important para mag-function ang relationship nyo. It is one of the pillar ng marriage. Hindi ko sinasabing ito yung pinaka-focus. Ito talagang dahilan kung bakit mag-function, but it is one of the reason para mas maganda or mas ma-enjoy nyo yung marriage. Okay? I hope na naintindahan nyo. Proceed na tayo sa number 2. Respect. The Bible says in Ephesians chapter 5 verse 33, I think, that men should love their wives and wives respect their husband. In short, if you want that your man loves you more, show him more respect. Because respect is equal to love para sa amin. You cannot say that I love you pero hindi mo nire-respeto ang kanyang authority, ang kanyang decision, ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang pagiging ama, pagiging isawang lalaki. You cannot.
Because respect for us is like love for you. It's like care for you. Yun yung definition namin ng love. If our wives know how to respect us, hindi kami pinapahiya sa harapan ng maraming tao, hindi kami binabastos sa harapan ng maraming tao, yung may respeto ka, yung proud ka sa amin, it means you respect us. Yung kaya mo siyang ipagmalaki sa harapan ng tao, sa ibang tao, it means for us na nire-respeto kami. And those things ay makatulong para mahanapan namin yung love na language na dapat namin ibaturin sa'yo, na dapat namin ibigay din sa'yo, na dapat na deserve mo din, dapat na matagal nang na-receive mo, na dapat na ibibigay namin. Because we feel that respect from you. We felt, not fell, but felt. Okay? Ayos? Okay na po tayo dyan. Kaya sa mga asawa na daming mga ganitong nakikita ko, walang respeto talaga. And mapapansin mo sobrang gulo. Hindi organized. Laging nag-aaway. Laging may misunderstanding. And alam mo, itong mga bagay na to, sex and respect, ay nakakatrauma sa amin. May something na kapag nawawala yun, kapag di mo yun ibibigay sa amin, is that parang nilalayo namin yung sarili namin. Ang hirap na sa amin na lumapit sa'yo, mag-open sa'yo, mag-ask sa'yo ng favor, mag-ask ng sex, mag-ask ng respect because may trauma. There's something impact, I'm telling you. Hindi nyo dapat minamaliit yung mga bagay na to. Kasi may malaking impact. And yung mga dahilan na yun ang nagdahilan kung bakit lumalayo yung isang lalaki, kung bakit naghahanap ng lalaki ng iba. Tsaka ka magre-reklamo, tsaka ka iiyak, tsaka ka mga-away, tsaka ka problema kung napunta na siya sa iba. Because sometimes may factor ka. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa niya. Tama yung paghahanap niya ng iba. Pero ang pinopoint out ko dito is that may factor ka. May dahilan ka kung bakit nagawa niya yun. So never ever forget the sex and respect. Okay? Last but not the least, and I think this is not necessary, nidagdag ko lang, is to give him space. Give him space, give him time para sa sarili niya, give him time para sa mga kaibigan niya din, sa mga gusto niyang kausap, sa mga ka-close niya, sa gusto niyang lapitan, kung gusto niya lang mag-basketball, kung gusto niya, give him space. Not from time to time ay palaging ikaw, not from time to time ay palaging magkasama kayo, not from time to time ay palaging kayo. Give him space. In that way, mas magiging enjoy yung relationship niyo because hindi lang naman nakafocus sa relationship. Sa marriage, yung buhay, merong iba. So, give him space. Okay? So, that's it for today's video. I hope na nakatulong sa inyo. I hope na meron kayong natutunan. At kung meron, paki-comment down below. Sex, respect, and space. That's it. Ingat, and God bless.